Kabilang ang GMA Network Incorporated sa mga pinarangalan ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers o PhilSCAP. Kinilala ng PhilSCAP ang Kapuso Network dahil sa patuloy nitong pagsuporta sa mga Pinoy composer sa pamamagitan ng pagbabayad ng royalties at pagsunod sa mga alituntunin ng PhilSCAP. Nagpasalamat naman ang GMA sa mga parangal na ibinigay ng PhilSCAP, ang Trailblazers Award at Special Compliance Recognition. Makakaasa ang PhilSCAP na ang GMA Network ay patuloy sa pagprotekta sa karapatan ng mga manunulat ng kanta. They recognize the right of the composers and of course, syempre, malaking bagay ito. Especially sa mga composers na dito lang nagre-rely sa mga royalties na natatanggap nila. Nagtapos na ang 4 na araw na regional workshop na inorganisa ng French Embassy at Asia Pacific Institute for Broadcasting Development o AIBD kaugnay sa soap opera production. Ang GMA Network ang napiling Philippine partner sa workshop na ito na nakatutok sa mga teknik at estilo sa pagsusulat ng mga soap opera. Dahil sa 4 na araw na workshop, nakaisip daw ang mga kalahok ng mga bagong konsepto para sa drama. They learned a lot and I know that they will be able to apply this to our own soap operas in the future. Good news po mga kapuso, bida ang Pinoy talent sa isang art competition sa Singapore. Nasungkit ni Rodel Tapaya ang grand prize sa AFB Foundation Signature Art Prize 2011. Gamit ang kanyang obrang Baston ni Kabunyan, bilang pero di mabilang, ibinida ni Tapaya ang mga imahe ng mga katutubong alamat na hinaluan ng mga elemento ng modernong kultura. Tumanggap din si Tapaya ng premyong 45,000 Singaporean dollars, katumbas po yan ng halos 1.5 million pesos. Pinagdiriwang po ng mga taga Bacolor, Pampanga Makatapak Festival, selebrasyon sa pagbangon nila mula sa pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Nakatutok si Katatibayan. Sa masayang sayawan, sinimula ng mga taga Bacolor, Pampanga ang pagdiriwang ng ika-4 na Makatapak Festival. Ang mga dumalo, nakayapak at lumusong sa lahar bilang paggunita sa pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Hindi biro ang pinagdaanan ng mga residente noon. Pero muli silang bumangon kaya marapat lang daw na magdiwang. Napakita natin na nalampasan nila yung pagsubok ng lahar. Si Father Manabat lumusong sa putikan at binasbasan ang lahar. Ang ilan naman nagpahid ng putik sa katawan. Ipinarada rin nila ang ilang imahe ng puonan ng lubog din noon sa lahar. Pagdating sa patio ng simbahan, isinayaw nila ang mga ito. Katatibayan nakatutok 24 oras. Pang 5-star hotel ang kalibre ng maputahing inihahanda ng idol sa kusina na si Chef Boy Logro. Presentation pa lang, mapapabilib ka na. Maki-food trip tayo kay Mariz Umali. Sa araw na ito, espesyal ang ipagluluto ng cooking show host at idol sa kusina na si Chef Boy Logro. Unang putahe, omelette na mala hotel food ang presentation. Pagka binuka mo yung egg, ganyan o, diba? Binubuka, hindi yung dalawang kamay. May food styling, syempre. Bing, 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 bing. Dami oh. Mayaman kasi. Bing, 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 bing! So, there it is. Yung omelette. Sunod na putahe, chicken lollipop. Ang pinaritong chicken lollipop, pinaliguan sa wine at sweet chili sauce para raw manamis-namis ang lasa. Pork salpicao, anyone? Oh! Merry Christmas! Ang nalutong karne, binudburan ng crispy garlic. Bing, 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 bing! Natural na kwela at masayahin si Chef Boy. Nakakaaliw na, madali pang matutunan ang mga simple at patok niyang recipe. Yung style ko na madaling matutunan yung ginagawa mo, at the same time yung may lasa, at talagang, kumbaga ang simpleng bagay na pagkain, napapa-upgrade ko siya, na-level up yung kanyang lasa at yung presentations. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Abangan ang mga komento ni dating Pangulong Estrada sa pagkakaresto kay Congresswoman Gloria Arroyo. At ang Christmas display sa Ateneo de Manila University. Tutukan dito sa 24 oras.